Kabilang ang mga rescuers sa unang sumasabak sa panganib tuwing may kalamidad. Sapat naman daw ang training ng ating mga rescuer pero problema pa rin ang kakulangan ng gamit. May report si Tina Panganiban Perez. Nang manalasa ang matinding bahada sa habagat kamakailan lang, isa si Edsmar Indanan sa mga sumabak sa search and rescue operations para sa mga biktima. Registered nurse at emergency medical personnel si Edsmar at trained sa mga rescue operation. Hindi lang kaligtasan ng biktima ang kanyang inaalala, kundi pati na rin kaligtasan niya. Una-una ma'am, safety first, yung sarili namin. So pag panic mode na yung pasyente namin, yung approaching ma'am, hindi nasa harapan, dapat nasa likod ka niya, yung hindi ka niya nakikita. Dapat hindi maging panic, tapos kung pwede, yung i-maintain niya yung airway, yung hangin. So kung pwede, itaas na yung ulo niya sa tubig para hindi siya mahirapan huminga. Kasi kaya ka nagpapanik mode kasi yung wala ng yung hangin. Hindi lang daw dapat marunong sa first aid at CPR ang isang rescuer. Mahalaga ring alam niya ang posibleng panganib sa lugar kung saan siya magsasagawa ng rescue operations. Inuuna namin talaga yung identifying the potential hazard. Kasi kung una pa lang hindi mo kilala yung kalaban mo, no way na matalo mo siya. So kung malapit ka sa tubig, kalaban mo baha. Malapit ka sa bundok, landslide kalaban mo. Mahalaga rin daw na alam ang lahat ng teknik sa paggamit ng lubid. Kasi yan ang ginagamit pang-extricate ng victim sa mga confined space, sa collapse structure, high angle, low angle, mga traverse, yan, yung mga lahat ng klase ng movement ng pasyente, gagamitan mo ng lubid yan. Kung tubig ang problema, iba-iba ang training sa water rescue. Merong surface, underwater at boat rescue. Basic para sa isang rescuer na nagsasagawa ng water rescue na magsuot ng life vest. Pero dapat may nakahanda na ring life vest sa mga maililigtas. Metalis eh. So paghagis mo sa kanya, isusuot naman niya yan, ilalak niya, meron na siya ngayon. Hilahin mo na siya ngayon. Pag sinakay mo yung rescue mo, dapat may protection na rin siya. Meron na rin siyang ganon. Para in case na mahulog, naka-float siya. Madali pating ma-retrieve. Dapat naka-link, may tali siya lagi. At kung maaari, dapat ding tumulong daw ang mga ililigtas para mapadali ang trabaho ng mga rescuer. Dapat maintindihan din natin bilang isang ordinary citizen kung paano tayo ma-pull out at ma-rescue ng maayos. Hindi tayo pasaway, di ba? Hindi tayo pakalat-kalat. Mahalagang sumailalim sa training ang mga rescuer. Ang Office of Civil Defense nga raw, patuloy ang pagsasanay sa mga tauhan nila sa mga probinsya. Sa lahat daw ng senaryo, handa sila. Yun nga lang, kami yung nagte-training. Kaya meron akong OCD sa buong Pilipinas, 17 regions. So, sapat naman. Ito nga lang, kulang-kulang. Alam mo, aminin natin yung gamit mo. Kaya naman ang ating kaligtasan, di lang dapat iasa sa mga rescuer. Mas mainam kung ang bawat isa sa atin alam kung paano tutugon sa bawat emergency. Tina Panganiban Perez, GMA News.